Tatlong umano'y hackers ng government websites at ilang bangko na aresto ng National Bureau of Investigation. Namata ang 4 na Chinese warship sa Balabac, Palawan. Napadaan lang umano ayon sa Armed Forces of the Philippines. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 13 iba pa naharap sa reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice. Alkalde nanindigang walang ebidensya laban sa kanya. Wish 107.5 muling kinilala bilang FM Radio Station of the Year sa katatapos na The Golden Laurel the Batangas Province Media Awards. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Sinampahan na ng formal na reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nagugat ito sa ginawang raid ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa bayan ng Alcalde noong Marso. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi lang ito isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence to na pwede magsama-sama at makonsider na circumstantial evidence upang may pakita na may probable cause upang ma-charge sila. Personal na nagtungo sa Department of Justice si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Chief Undersecretary Gilbert Cruz upang magsampa ng reklamo laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 13 iba pa. Kasama niyang dumating sa DOJ ang ilang opisyal ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Nag-ugat ang reklamo sa pagsalakay ng PAOC sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa compound na sinasabing pagmamay-ari mismo ng alkalde noong March 13, 2024. Ayon kay DOJ Undersecretary at Interagency Council Against Trafficking o IACA Chief Nicolas Felix T., maraming ebidensya na magpapatunay sa koneksyon ni Go sa operasyon ng POGO sa kanyang bayan. Lumabas ang mga ebidensya ito tulad ng fact na siya ang nag-apply doon sa dating NOLO, sa NOLO from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company. At kasama na din yung mga ibang ebidensya dyan tulad ng mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabing mga dokumento na nahanap na sa POGO compound. With this, we are very happy because we have enough collaboration with IACAT, and because of this DC-20, I think the cases against these individuals is strong enough to stand in court. Kasama sa inireklamo ang 13 pang individual kabilang ang umano'y business partner ni Go na si Huang Ziyang na pugante sa China, Zhang Ruijin at Bao Yingli na kapwa sangkot sa malaking money laundering case sa Singapore. Respondent din ang dating Technical and Livelihood Resource Center Deputy Director na si Dennis Conanan. Ayon sa DOJ, simula pa lamang ito dahil maaring may mga maidagdag pang mga reklamo. Pinoproseso na rin ng DOJ ang paghingi ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Go para mamonitor kung sakaling lalabas siya ng bansa. Tiniyak naman ng kagawaran na bibigyan ng due process ang lahat ng respondent at dadaan sa pag-aaral ng mga piskal ang reklamo bago formal na iakyat sa korte. Samantala sa pahayag ni Mayor Go, sinabi nito na hindi sapat ang pagkakaroon niya ng koneksyon sa mga kumpanya o individual, lalo na kung hindi naman malinaw para idawit siya sa kasong human trafficking. Dagdag pa nito, kung mayroon talagang konkretong ebidensya ay dapat mas maagang naisampa ang mga reklamo laban sa kanya. Ayon naman sa mga abogado ni Go, sasagutin at haharapin ng alkalde ang mga reklamo laban sa kanya at nanindigan din ang alkalde na hindi siya sangkot sa anumang operasyon ng POGO sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos na magbitiw bilang Department of Education Secretary si Vice President Sara Duterte, dalawang pangalan ang pinalutang ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda upang humalili sa nabakanteng posisyon. Ito ay sina Commission on Higher Education Secretary Prospero Popoy de Vera at Synergia Foundation Chief Executive Officer Milwida Nene Guevara. Ayon sa kongresista, malaki ang naimbag
ng dalawa sa sektor ng edukasyon. Giit ng mambabatas, masyadong mahalaga ang posisyon upang mabakante sa matagal na panahon. 4 na warship ng China ang namataan sa karagatang sakop ng Balabac, Palawan. Ngunit ayon sa Armed Forces of the Philippines, nakiraan lamang ang mga barkong ito. Samantala muli namang sinisi ng China ang Pilipinas sa nangyaring insidente ng harassment at pagnanakaw ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may 4 na warship ng People's Liberation Army Navy ang namataan malapit sa Onok Island, Balabac Strait, 12 nautical miles mula sa Palawan noong June 19. 2 dito ay mga destroyer, isang frigate at isang replenishment vessel. Unang namataan ng 2 barko, 1:49 ng hapon. Pagsapit ng alas 3:56 ng hapon, 2 pang barko ng PLA Navy ang nakita. Patungong southwest ang ruta ng 4 na barko. Na-monitor ang pagdaan ng mga warship 2 araw matapos ang nangyaring harassment ng mga Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, ni-radio challenge nila ang mga barko at sumasagot naman. Innocent passage o dumaan lang sa lugar ang 4 na barko. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, inabot sila ng 12 oras bago matapos ang kanilang isinagawang rescue operation sa mga sugatang sundalo at pag-retrieve sa rigid-hulled inflatable boat na hinila at sinira ng mga Chinese sa Ayungin Shoal noong Lunes. It's also worth emphasizing that the Philippine Coast Guard did the rescue to the injured personnel. It took us more than 12 hours. To retrieve yung mga injured personnel natin on board BRP Sierra Madre. Alas 10 na ng umaga nang malaman ng PCG ang insidente. Agad sumaklolo sa Ayungin Shoal ang BRP Cabra at BRP Bagakay. That was 10 a.m. And then we only we were able to retrieve the damaged shrimp around 12 noon. So it took us 2 hours for us to really safe keep itong damage natin na rib. And then for the AFP personnel who were injured, it's only around 10:30 nang nakuha natin yung mga injured natin na AFP personnel. Kahit sinabihan na ang mga Chinese na magsasagawa lamang sila ng rescue operation sa mga sugatang sundalo, maging sila hinaras din ng mga ito. It's because despite of our coordinating efforts, to the Chinese Coast Guard to retrieve the injured AFP personnel, we were still subjected to dangerous maneuver and harassment from the Chinese Coast Guard, and not just the Chinese Coast Guard. We were also harassed by PLA Navy vessels like the Hubei class missile boats. Sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na gawa nila ang task na ibinigay sa kanila sa misyong ito. I think we did our part. We provided the rescue activity required, the medical aid, the towing of boats which were destroyed. Our role was limited to that. Sinisisi naman ng China ang Pilipinas sa nangyaring engkwentro kamakailan sa South China Sea, kung saan gumamit ng mga kutsilyo at palakol ang mga Chinese Coast Guard laban sa tropa ng Pilipinas. Sa isang press conference, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na pumasok ang mga tropa ng Pilipinas sa Renai Reef o Ayungin Shoal nang walang pahintulot sa China. Ayon sa Chinese Foreign Ministry official, ginawa lamang ng Chinese Coast Guard ang nararapat at muling hinihimok ang Pilipinas na tigilan na ang umano'y maritime violation at provocation sa South China Sea. 中方依法采取必要措施，维护自身主权，合法合理，专业克制，无可非议。
中方将坚决维护自身的合法权益，同时敦促菲方立即停止海上的侵权挑衅，否则后果自负。 Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiimbestigahan na sa Senado ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal kung saan ilang Pilipinong sundalo ang nasugatan at nasaktan. Iminungkahi naman ng isa pang mambabatas na pulungin ang mga dating Pangulo ng Pilipinas para sa paglalabas ng isang tugon sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kinakailangan siguro alamin kung ano talaga ang nangyari, kung talagang nagkaroon ng sagupaan at talagang inapi yung mga Pilipino. Nakita naman natin, nasaktan. Kaya't alamin natin para hindi na maulit. Naghain na ng resolusyon si Senator Amy Marcos para maimbestigahan sa Senado ang agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon sa mambabatas na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, dapat mabusisi ang nangyaring insidente upang matukoy kung paano mas mapoprotektahan ng gobyerno ang mga Pilipino tuwing may rotation at resupply mission sa lugar. Bukod dito, dapat ding matukoy kung ano ang mga dapat baguhin sa kasalukuyang estratehiya ng gobyerno ng Pilipinas upang mas epektibo at ligtas na maigiit ang sovereign rights ng bansa. Sa lahat ng ayokong mangyari, magkaroon ng engkwentro, ng karahasan, ng gulo, ng digmaan dito sa ating bansa. Nakakatakot na itong init. The escalating tensions in the West Philippine Sea as well as the Taiwan Straits are very troubling, and I'm deeply concerned that this could result in more and more violent incidents in the near future. We should exercise all caution. We want a full briefing. Kung kinakailangan ng executive session, handa kami. Humihiling naman sa Senate President Francis Cheese Escudero ng isang pulong mula sa Department of Foreign Affairs kasabay ng panawagan na magkaroon na ng mas komprehensibong strategiya bukod sa paghahain ng diplomatic protest. Inirekomenda naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pulungin na ang National Security Council o NSC para maglabas na ng iisang tugon sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa mambabatas, dapat ding imbitahan sa pulong ang mga dating presidente ng bansa. Ang kapihan may kakanasan. Wala na yung isa-isang tabi natin yung mga political considerations siguro. Ang mananayin dito, ang mangingibaw dito, yung dapat maging appropriate response at yung pangangailangan ng bansa. So, Police President Arab can be invited kahit Zoom or what. Kailangan na rin anya mapag-aralan ng NSC kung maituturing na bang armed attack ang nangyari noong June 17 batay sa nakasaad sa 1951 Mutual Defense Treaty o MDT. Yung footages na nakikita nyo, bagamat putol-putol, makikita nyo na coordinated naman, pinaligiran, may ginamitan ng bato, ginamitan ng itak, ginamitan ng palakon, ginamitan ng lanseta. So, ito na ba yung uri ng armed attack na magti-trigger ng MDT? So, we have to gather all the information first kung ito na yon. Sang-ayon naman si dating Foreign Affairs Secretary na si Senator Alan Peter Cayetano sa suhestyon ni Senator Tolentino. Ngunit mas mainam anya kung maliit na grupo na lamang ang pulong kasama ang mga dating Pangulo. Sometimes the President knows much more than we do. So minsan mahirap mag-judge sa mga actions kasi may mga briefing siya na hindi natin alam. If you're asking me, am I concerned? And I hope that there will be a high-level mini NSC, mini National Security Council talk na walang politika. Minsan kasi yung approach natin, napapasok din yung politika. But ang West Philippine Sea dapat walang politika, dapat united tayo dyan. Kasunod ng panibagong agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, para kay Senator Juan Miguel Migzubiri, hindi na sapat ang pagkondena sa China. Bagkus ang dapat na anyang gawin ng gobyerno, bilisan na ang pagmodernisa sa Armed Forces of the Philippines o AFP para palakasin ang depensa ng bansa.
Ayon sa mambabatas, hindi man kayang tapatan ng Pilipinas ang lakas ng China, madadagdagan naman ang puwersa ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nanawagan ng senador na gamitin na ang inilaang pondo para sa AFP at Philippine Coast Guard ngayong taon at bumili na ng mga bagong kagamitan sa pamamagitan ng bagong procurement law na pirma na lang ni Pangulong Marcos Jr. ang hinihintay. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasampahan na ng reklamong kriminal ang 3 pulis na sangkot umano sa pambubugbog sa kapwa pulis sa Isabela. Ayon sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group, sakaling mapatunayang guilty ang mga ito sa paglabag sa anti-hazing law, maaari silang makulong ng hanggang 30 taon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung sa patrolman Jeremy Padilla case na nagsumbong na siya ay nabugbog daw ng mga personnel ng Regional Mobile Force Battalion 2 doon sa Isabela. Yung mga nakasuhan na pulis, na-file natin yung kaso before sa Provincial Prosecutor's Office ng Isabela. Ang na-file natin ay yung anti-hazing law against doon sa 3. Umuusad na ang criminal complaint laban sa 3 pulis na sangkot umano sa pambubugbog sa kapwa pulis sa Isabela noong May 24 hanggang May 25. Ayon kay Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group Director, Police Brigadier General Warren De Leon, kung mapatutunayang guilty ang mga ito, bukod sa multa ay makukulong pa sila. Pag napatunayan na sila ay naging guilty doon sa anti-hazing law, yun na yung reclusion perpetua, yung mga kulong sila ng up to 30 years at meron pa silang penalty, magbabayad sila ng 2 million pesos dahil doon sa kaso na yun. Sinabi pa ni General De Leon, bukod sa criminal complaint, nagsimula na rin ang pre-charge investigation laban sa mga ito sa administrative complaint na grave misconduct. Hindi naman kasama sa sinampahan ng criminal complaint ang company commander, subalit iniimbestigahan din ito sa reklamong administratibo dahil sa command responsibility. Hindi siya naisama kasi ang base doon sa statement ng complainant, nagsumbong lang siya, kaya lang walang ginawang aksyon. Actually, wala din tayong ebidensya na yung company commander ay na-witness niya yung actual na pambubugbog, yung actual na hazing, kaya hindi siya pwedeng isama doon bilang kasabwat. So, ang pwede natin sa kanyang kaso lang ay admin case lang. May panawagan naman ang IMEG sa mga pulis. Oo, yung mga kasama natin pulis na mahilig mahilig bugbog, dapat itigil nila kasi yung pulis na yan, ang mga bago, yung mga junior ninyo, yan din naman ang kasama ninyo pag nag-operate kayo sa labas. So, bakit kailangan mong saktan yung mga yan? Kasi ano rin yan yan din ang mga tutulong sa iyo pag nasa labas na kayo, mapa-enkwentro kayo. Yan ang kakampi mo Ba't kailangan nating saktan? Ba't kailangan bugbugin? Dapat mabago na yung mga tradisyon na ganyan. Nananatiling nasa floating status ang mga pulis sa Camp Aduro sa Police Regional Office 2. Ito'y matapos na alisin sa pwesto upang bigyang daan ang isinasagawang investigasyon. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakalaya na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves kahapon ng hapon. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, pinakawalan ito matapos na maglagak ng 600,000 pesos na piyansa sa 3 counts ng kasong Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Si Pride Henry Teves ay kasama sa listahan ng top most wanted person sa provincial at regional level. June 20, mga around 3:17 po ng hapon, dati pong si Pride Henry Alipit Teves po ay piyansa po siya ng around 600 po, 3 counts po kasi yun, yung base po sa kaniyang warrant, the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012.
Po, 600 po ang kanyang nai-bail po. Temporary liberty po. Isang Pilipina ang kabilang sa mahigit 1,000 nasawi sa Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nasawi ang naturang babae na nakabase sa Riyadh bunsod ng heat stroke. Nailibing na ito noong Miyerkules. Nagpadala na rin ng team ang DFA sa Saudi Arabia upang tulungan ang embahada na i-monitor at asistehan ang mga pilgrim ngayong taon. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carrizo. Ipagbabawal na ng Estados Unidos ang pagbebenta ng Russian-made antivirus software na Kaspersky. Punsod ito ng sinasabing pagkakaugnay sa Kremlin. Ayon kay Department of Commerce Secretary Gina Raimondo, may nakikita silang malaking panganib sa infrastruktura at serbisyo ng US ng impluwensya ng Moscow sa kumpanya. Napilitan aniya silang kumilos dahil sa kapasidad ng Russia na makakolekta ng personal na impormasyon mula sa US citizens at magamit ito laban sa kanila. Plano naman ng Kaspersky na gumawa ng legal na aksyon upang kontrahin ang ban. Itinanggi rin ng kumpanya ang mga alegasyon laban sa kanila. Dinismiss na ng New York prosecutors ang lahat ng kaso laban sa karamihan ng mga estudyante at aktivista na dinakip dahil sa pag-ukupa sa isang gusali ng Columbia University bilang protesta sa giyera sa Gaza noong Abril. Sa 48 inaresto, 31 dito ang ligtas na sa kaso dahil sa umano'y prosecutorial discretion at lack of evidence. Wala rin sa mga naaresto ang may criminal history. Bagamat ang mga ito ay nahaharap sa disciplinary proceedings, kabilang ang suspension and expulsion ng universidad. Sinabi naman ng mga prosecutors na maaari ring madismiss ang kaso sa nalalabing 14 sa kondisyong hindi sila maaresto sa loob ng 6 na buwan. Gayunman, tinanggihan ito ng defendants at nakatakda silang bumalik para sa pagdinig sa July 25. Hindi na maaaring pumasok sa Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding ang nasa 100 turista dahil sa pagpapakita ng masamang ugali sa mga hayop. 12 individual na may edad 26 hanggang 61 ang binigyan ng lifetime ban. Ang mga ito ay nahuling nagtatapo ng bamboo shoots, lollipop sticks, sigarilyo, itlog o tinapay sa outdoor play area ng mga panda. At yan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carrizo. Magandang gabi. Panalo ang Senate Lady Defenders laban sa DFA emissaries sa 3-1 sa pagpapatuloy ng UVL Season 2. Nauna naman ang AFP Lady Gunner sa game standing sa UNTV Volleyball League Season 2 matapos pataubin ang PNP Lady Patrollers sa 3 sets. Sa pagkatapos ng second round elimination sa Paco, Manila, ito ang balita ni Harry Ilagan. Sa first game, di nagpatinag ang Lady Defenders sa huling laban nito kontra DFA emissaries sa mga pasabog na atake nila sa Abas at Tobiera, kung saan nakuha nila ang panalo sa 3-1 sa score na 25-17, 24-26, 25-15, 25-20. Napiling best player of the game si Jayben Sabas ng Senate Lady Defenders na may 24 attacks, 2 blocks at 4 service aces.
Nagpasalamat naman kay Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang Senate Lady Defenders sa naging makabuluhang journey nila sa second season ng Liga ng mga Public Servant sa pangunguna ng kanilang Captain Ball na si Jamie Lynn Dili-Dili. Of course, nagpapasalamat kami kay Kuya Daniel Razon for having this kind of opportunity na kaming mga public servants na sa government na nagkakaroon ng avenue para makapaglaro, mapakita yung skills namin and yung passion namin sa paglalaro. And at the end of the day, regardless kung ano yung maging place mo, meron kang charity na matutulungan. Sa second game, pinadapa ng AP Lady Gunner ang PNP Lady Patrollers sa 3 straight sets. Sa unang set pa lang ng laban, binomba na agad ng sunod-sunod na power attack. Inaayari Yongko, May Madulid at Cheryl Haki ang PNP Lady Patrollers. Kaya nakuha ng AP Lady Gunner ang first set sa score na 25-21. Dumepensa naman sina Ronquillo, Oliveros at Gomez ng PNP Lady Patrollers sa second set, ngunit niratrat lang sila ng mga quick at cross-court attack ni Mabayad, Pantino at Betinho. Muling nakuha ng AFP ang second set sa score na 25-23. Sa third set, nagpasabog na malalakas na atake sa Ronquillo, Gomez at Oliveros, ngunit bantay sarado sila ng blockings ni Yongko, Madulid at Mabayad. Kaya nakuhang muli ng Lady Gunner ang ikatlong set sa score na 25-22. Best player of the game si May Madulid ng AP Lady Gunner na may 9 attacks, 1 service ace. Nangunguna na sa game standing ang AP Lady Gunner na may 12 wins, 2 losses. Habang pangalawa naman ang PNP Lady Patrollers na may 11 wins, 3 losses. Talagang pinagandaan namin yung PNP, so gusto namin bumawi. So talagang kailangan wala mo na magpapahinga, walang bakasyon, kailangan lahat kami sakripisyo muna hanggat hindi natatapos yung liga. So pinagandaan talaga namin lahat, depensa nila, service, kailangan hardball, hindi pwede magre-relax. So salamat po, thank you Lord kasi binigay po niya yung panalisan sa amin ngayon. Nalulungkot ako dahil ngayon natalo nga kami, medyo hindi nag-effect yung pinapagawa ko sa kanila. Medyo hindi ako kumpante sa laro nila talaga. Binigyan silang nanghina medyo yung parang pag nalalamangan sila, parang nawawala yung momentum nila. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity. Sa Linggo, June 23, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuo sa semifinal round ang AP Lady Gunner laban sa Comelec Suffragettes sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng PNP Lady Patrollers kontra BFP Lady Firefighters alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi ikinukonsidera ng Maritime Council ang pag-i-invoke sa Mutual Defense Treaty o MDT. Itong inihayag ni Presidential Assistant on Maritime Affairs Secretary Andres Centino matapos ang pagpupulong sa Malacanang kanina. Ayon kay Secretary Centino, hindi ito ikinukonsidera sa naganap na pagpupulong ng National Maritime Council. Sa kabila nito, ayon kay Secretary Centino, nababahala sila sa nangyaring insidente sa Rore Mission sa Ayungin Shoal kung saan isang Navy ang naputulan ng daliri dahil sa pangharas ng China. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang namumuno sa National Maritime Council, hindi pa sila handa na ikonsidera o ituring ang panibagong insidente na ito bilang armed attack. You know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack.
I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, axe, nothing beyond that. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng mga connector roads ng Manila-Cavite Expressway o Cavitex upang mabawasan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Naasahan ngayong gabi, mapapakinabangan simula ngayong gabi ng mga motorista ang Cavitex C5 Link Sukat Interchange. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. That the PRA or the Philippine Reclamation Authority, as operator of the Cavitex, proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila-Cavite Toll Expressway in Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, and Kawit for 30 days. Libreng toll sa Manila-Cavite Expressway sa loob ng 30 araw. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ng Cavite C5 Link Sukat Interchange sa Parañaque City. Wala pang petsa kung kailan ipatutupad, ngunit naniniwala ang Pangulo na malaki ang maitutulong nito sa motorista sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So we welcome this call and thank the PRA for its initiative to help mitigate the impact of rising fuel costs to our motorists. I now count on our toll regulatory board to ensure the immediate implementation for the benefit of the riding and the transport public. Ngayong gabi, inaasahang bubuksan na sa mga motorista ang Cavitex C5 Link Sukat Interchange at ito ay toll-free sa limitadong panahon. Ang Sukat Interchange ay 1.9 kilometers expressway na magdudugtong sa Cavitex Radial Road mula Parañaque Toll Plaza hanggang Sukat Interchange. May kapasidad itong 16,000 motorist araw-araw. Layo nitong paikliin sa 10 minuto ang biyahe mula Cavitex sa area ng Seaside Road hanggang Sukat Road mula sa dating 45 minutes. Pinangunahan rin ng Pangulo ang groundbreaking ng Cavitex Calax Link at Cavitex C5 Link Segment 3B. Kukumpletuhin ng Cavitex Segment 3B ang 7.7 km Cavitex C5 Link kung saan ikokonekta nito ang Cavitex sa Parañaque City at C5 Road sa Taguig City. Aabot sa 8,000 motorista kada araw ang mapagsisilbihan nito. Naniniwala si PBBM na malaki ang maitutulong ng mga road project na ito sa Cavitex upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. But that is a good thing because that means that the traffic that is going from the different parts of the country through up north, through down south, and no longer through Manila, will immediately enjoy all those benefits of a much easier, much faster, and much simpler. And we don't need to worry that much about traffic as we are having to do now. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi umano na konsulta ang mga local manufacturer ng jeep noong sinimula ng implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, kaya puro imported na mga modern jeep ang pumapasada ngayon. Ayon sa ilang senador, dapat mas suportahan ang local manufacturer para mas maging kapakipakinabang ang programa para sa lahat. Ito ang balita ni JP Nunez. Nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards na mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR, hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. Naglabas ng saloobin ang dalawang malalaking local manufacturer ng traditional jeepney sa isinagawang Senate inquiry kanina ng Committee on Public Services kaugnay sa implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ayon sa may-ari ng Francisco Motors at Sarao Motors, hindi umano sila na konsulta sa pagpapatupad ng PUVMP.
Kaya imbis na local manufacturer ang nagpo-produce ng mga modernong jeep, ay ini-import pa ito sa ibang mga bansa. Sabi nila merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Sarao sa listahan na yun. Wala kami doon, wala kaming certificate of compliance pa. Bakit? Kasi simula pa nga lang, di kami sinabihan. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, mas dapat suportahan ang mga local manufacturer para makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Kukonsultahin yung mga manufacturer ng boss, jeep yung pinag-uusapan at imported pa. At parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin. Malaki pong may tulong to sa ating ekonomiya pag suportahan po natin yung local manufacturers natin. Si Senator J.V. Ejercito naniniwala din na kapag dito sa Pilipinas ginawa ang mga unit ng modern jeep, magiging mas mababa ang presyo nito kumpara sa imported na umaabot ng halos 3 milyong piso. Gusto natin buhayin yung local, supportahan yung local manufacturers para magkaroon ng employment. So hanggang magkano kaya na yung abot kaya ng ating mga operators? Yung first 1,000 units, committed po ako doon. Bibigay ko na 985,000 pesos. Yung lumampas po ay 1,997,000. Pero ito po ay full electric na. Ayon sa Francisco Motors at Sarao Motors, kaya namang mag-produce ng jeep dito sa Pilipinas. Gayunman, ang mga makina ay kailangang i-import mula sa ibang bansa. Walang manufacturer dito ng makina. We outsource them from body chassis. Yung mechanical parts and engine, sa labas na lahat yan. Wala po kaming programa yung sinasabi nyo po na tutulong sa local manufacturers. Siguro po pwede nating imbitahan taga DTI po. Kasi meron po silang programa doon, yung DTI, that will help the local manufacturers. Ayon sa Francisco Motors, ang Euro 4 engine na nakakabit sa mga modern jeepney na ipinapalit sa mga tradisyonal na jeep ay basura na lang din sa ibang bansa. Paliwanag naman ng LTFRB na dinatnan lang nila sa dating administrasyon ang itinakdang standard sa mga modern jeep. Ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan. Wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine itinatapon dito sa atin sa Pilipinas dahil basura yon sa kanila. When we assume this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Samantala, ang transport group na Manibela nagsagawa kanina ng protesta sa harap ng Senado kasabay ng Senate inquiry. Ayon sa chairman nito na si Mar Valbuena, posibleng sabayan uli nila ng transport strike ang sona ng Pangulo sa susunod na buwan. Baka, hindi natin alam. Baka pwede na mananawagan ulit tayo, magpoprotesta para ipanawagan na mahal na Pangulo, mali yung binibigay sa datos. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang isang data officer ng isang media organization at 2 iba pa na sangkot umano sa panghahack sa website ng gobyerno, gayon din ang iba pang Facebook at bank accounts. Ito ang balita ni Dante Amento. During my turnover, I have promised you and I have announced publicly that we will pound on cybercrimes. Ito na agad ang product. Hawak na ng National Bureau of Investigation ang 3 individual na sinasabing sangkot umano sa hacking ng website ng gobyerno. Sa press conference kanina, iprinisinta ng NBI ang naarestong hackers, kabilang na ang isang data officer ng isang media organization. Habang ang isa naman ay cybersecurity officer sa isang kumpanya sa Bonifacio Global City at ang isa naman ay graduating student. Ayon kay NBI Cybersecurity Division Chief Attorney Jeremy Lotok, 2016 pa nila tinatrack ang mga naturang hacker na siya ring nasa likod ng panghihimasok sa iba pang mga website. Nag-start kasi ito mga minors noon. Kung naalala nyo, no 2016 na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon.
Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement, mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, na-exploit din nila yung Dragon Pay. Bukod sa government websites, kasama rin umano sa hinahack ng grupo ang ilang private websites, gayon din ang ilang Facebook at bank accounts. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon, thousands of data. Batay sa extrajudicial confession ng nahuling data officer, sinabi nito na inuutusan umano siya ng IT editor ng media organization na i-hack ang mga website upang magamit itong content sa kanyang mga column at news articles na inilalabas sa social media platforms. Ang trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. So, 5 years na po. Ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Ako din yung nagme-maintain and nagpapatakbo ng mga servers updates. Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Actually, nakilala ko si Sir Art during my LOLSEC, Pinay LOLSEC days. So, I will sell them details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit, show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan ako mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. So nag-send po ako sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data, paano nangyari, ito yung severity. In return po gagawan niya ng article. Dagdag pa nito, malaki umano ang naitulong sa kanya ng kanilang tech editor upang maipasok siya ng trabaho sa media company. Actually, malaki yung natulong sa akin ni Mr. Art Samaniego kasi siya yung nagpasok sa akin ng bulletin. Ako po ay isang grade 10 student lang, so hindi ako nakatapos ng college. Naaresto ng NBI ang mga hackers matapos na makatanggap ng impormasyon ng umano'y multiple unauthorized access attempt sa ilang private at government websites. Masusing trinak ng NBI ang galaw ng mga ito sa pamamagitan ng social media, public database at iba pang koneksyon. Nakontak ng NBI ang mga hacker noong June 14 sa pamamagitan ng isang informant at naaresto ang mga ito noong June 19. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng Manila Bulletin Technology Editor at IT Head na si Art Samaniego ang akusasyon laban sa kanya na siya ang hacking mastermind sa ilang private at government websites. Siya ang itinuturo ng suspected hacker na naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI at sinasabing ipinag-utos ang hacking upang magkaroon umano ng fresh content sa kanyang column at social media platforms. Ayon kay Samaniego, ang mga umaakusa laban sa kanya ang dapat magpatunay nito. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Daily Broadsheet Manila Bulletin na ang ilang empleyado ay isinasangkot sa hacking. Giit ng media outlet, bilang responsableng corporate citizen, palaging sumusunod sa batas ang Manila Bulletin at nire-require din ang mga empleyado nitong maging law-abiding citizens. Nagbigay din ng katiyakan sa publiko ang Manila Bulletin ng pagiging tapat nito sa mga umiiral na batas ng bansa. Nirepost naman ni Samaniego ang opisyal na pahayag ng Manila Bulletin. Pinagmumulta ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang Maynila dahil sa issue ng kalidad ng tubig. Isa na rito ang mas mataas na coliform sa tubig sa ilang lugar sa Caloocan City noong nakaraang taon. Bunso nito, makatatanggap ng rebate o diskwento ang mga apektadong customer ng water concessionaire sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. During one of our routine sampling, we discovered that the total coliform levels in some areas in Caloocan exceeded the limits under the Philippine National Standard for Drinking Water. 14 na barangay sa Caloocan City ang nakitaan ng mataas na coliform level sa tubig mula sa Maynilad. Ito ay batay sa water sampling na isinagawa ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS noon pang December 2023.
Paliwanag ng Maynilad, bunsod ito ng pagpasok ng impurities o dumi sa mga may sirang tubo o linya ng tubig. May mga incidents lang din po talaga na minsan dahil nga po nagkakaroon tayo ng mga maintenance works na dedicated din para i-improve yung system. May mga ganito po tayong na-experience na mga insidente ng coliform intrusion. Kinumpirma ng MWSS na naisaayos na rin ng Maynilad ang mga apektadong linya ng tubig. Ngunit lumagpas ito sa 3 araw na pataang itinakda nila sa water concessionaire upang ayusin ang problema, kaya ito pinatawa ng kaukulang multa. Ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick T., ngayon lang lumabas ang desisyon bunsod ng apela ng Maynilad na walang naganap na outbreak at pagtaas sa hospitalization dahil sa gastro diseases. We are the regulatory office and we need to protect the interests of the public because this involves public health. So we have to be strict about it. So that's why we are insisting, no, we need to impose financial penalties. Sa susunod na linggo, nakatakdang i-anunsyo ng MWSS kung magkano ang ipapataw na multa sa Maynilad. Ang makokolekta ay pamamahagi naman bilang rebate o diskwento sa bill sa susunod na buwan para sa mga apektadong customer, partikular na sa ilang lugar sa Caloocan City at Imus, Cavite. Tiniyak naman ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office na patuloy nilang babantayan ang mga water concessionaire upang masiguro ang maayos na serbisyo nito sa publiko. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming dahilan ng pagsakit ng likod ng isang tao at isa na rito ang pagkakaroon ng depression. Paano nga ba ito malulunasan? Ito ang balita ni Kitchi Cipriano. Low back pain ay karaniwang nararanasan ng marami sa atin, lalo na kung palagi kang nakaupo. Kaya't napakahalaga ng kamalayan ukol dito upang matukoy kung ano ang mga dapat gawin kapag ito ay nararanasan. 4 out of 5 people get low back pain at some point in time in their lives. So marami po sa atin talaga na magkakaroon ng low back pain. Ang sistila nga lang po, kailangan natin malaman kung ano po doon yung kailangan na talagang dalhin sa doktor at ano yung hindi na dapat dalhin sa doktor. Bukod sa edad, mga bisyo at pagkakaroon ng sobrang timbang, maaari ring makaranas ang tao ng low back pain dahil sa maling paraan ng pagbubuhat. But people who are obese, people who smoke, people who are also in the extremes of it, yung masyadong matatanda na po, tapos yun, may binuhat sila na mabigat, pwede pong magkaroon ng low back pain. Kasi may tamang paraan ng pagbubuhat po kahit na mabigat po yan. Okay, so you have to keep it close to your spine. Okay, and you have to make sure that you lift using your leg muscles and not your back muscles. Samantala, ang mga taong walang masyadong physical activities o sedentary lifestyle at maging ang labis na pag-eehersisyo ay maaari ring makadagdag sa dahilan ng pagkakaroon ng low back pain. Yung mga inactive, yung hindi masyadong nag-exercise, at on the other hand, yung sobra din naman yung exercise. To the point na mali na yung biomechanics nila. Yung gumagawa na lang sila ng mga exercises o mga gawain sa kanilang mga sport na hindi nila ginagawa ng tama at nagiging pang-araw-araw na nila nagawain. So, nagiging problema po yun. So, mostly, it falls into this category of people. Yung kulang ginagawa at yung sobra-sobra naman ang ginagawa. Dagdag pa ni Dr. Franklin Domingo, ayon sa pag-aaral, mayroong kaugnayan ng depresyon kaya't nakakaramdam ang tao ng matinding sakit sa likuran at mas naaapektuhan nito ang kalusugan. So it's a big problem kasi syempre pag ikaw masyado ka ng masakit ang likod mo, matindi na yung low back pain, may chance na baka maging depressed naman yun or maging anxious, di ba? Pero yung ganun din naman, di ba? Yung mga anxious masyado, nagkaka-low back pain gawa ng hindi na sila masyado nag-exercise, number one. So, humihina na yung back nila. Tapos, baka hindi rin tama yung kain nila. They might be overeating or undereating, di ba? So, not good for the back. Lalo na kung masyado na po silang mataba, di ba? Kasi dinadala po yung load na yun ng likod nila, di ba? Alright? At lalo na kung hindi sila natutulog ng tama. No, kailangan alalahanin din po natin. Importante din po yung sleep. You have to sleep, a good night's sleep para makapag-rest and recover din po tayo para yung mga injuries na nakuha natin during the day na kaya natin i-heal, magagawa po ng ating katawan.
At para sa iba pang impormasyon ukol sa low back pain, inaanyayahan namin kayong manood ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa pagdiriwang na ikasampung taon ng pamamayagpag ng FM Station on Wheels, Wish 107.5 sa radyo at maging sa online world sa pamamagitan ng musika at kawanggawa, iba't ibang exciting events ang inihanda ng istasyon para makapagbigay saya at inspirasyon sa mga wisher na walang sawang sumusuporta mula sa simula. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ang Wish 107.5 sa pagsisikap nitong dalhin ang original Filipino music o OPM sa global scene at walang tigil na makapagbigay entertainment sa mga wisher. Kaya sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng nag-iisang FM station on wheels na Wish 107.5, iba't ibang exciting events at aktibidad ang handog ng estasyon. Una sa listahan ay ang inabangan ng marami, ang ginanap na 9th Wish Music Awards sa Smart Araneta Coliseum, kung saan binigyang pagkilala ang iba't ibang music artist dahil sa kanilang natatanging galing at ambag sa industriya. Humakot pa nga ng parangal ang SB19 at si Flo G. Sino ang makakalimot sa matagumpay na paglulunsad ng Wish 107.5 bus sa South Korea nitong Hunyo? Sa pag-arangkada nito sa Land in the Morning Come, nangangahulugan itong isang panibagong pintuan na binuksan para maipakilala pa ang OPM sa mas malawak na audience. At ngayon, isang panibagong tagumpay ang muling naabot ng Wish 107.5 na kanilang iniaalay at naisibahagi sa mga wisher na walang sawang sumuporta mula sa simula. Ang Wish 107.5 ay minsan pang kinilala bilang FM Radio Station of the Year sa katatapos lang na The Golden Laurel The Batangas Province Media Awards na ginanap sa Lyceum of the Philippines University, Batangas. Ang naturang parangal ay lalo pang nagbigay inspirasyon sa istasyon na lalo pang pagbutihan at ipagpatuloy ang kanilang nasimulan, kung saan kaakibat ang musika at kawanggawa. Mula sa pamunuan ng Wish FM 107.5 sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa bumubuo ng Golden Laurel The Batangas Province Media Awards sa isang pagkilala na naman na kanila pong ibinigay sa Wish FM 107.5 as the FM Radio Station of the Year. At ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa ating lahat at kasama po namin dito ang lahat ng wishers sa kanila pong suporta, walang sawang pagsubaybay po, hindi lamang sa lahat ng programa ng Wish, kasama rin po ang lahat ng mga activities, events po na ginagawa ng Wish. Sa parehong awarding ceremony noong nakaraang taon, ginawaran din ang estasyon bilang FM Radio Station of the Year. But wait, there's more! Ayaw mong ma-miss ang 13th installment ng Wish Date na pinamagatang Send My Love na mapapanood ng live sa Smart Araneta Coliseum ngayong June 30. Ang panibagong storya na ito ay inihahanda ng Wish 107.5 at KDR Music House na nagpapakita ng realities of life. Bukod sa kwento ng short film, kaabang-abang din ang mas magandang lineup ng OPM songs at production number. Sa
pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Wish 1075 ngayong Agosto. Asahan na ipagpapatuloy ng estasyon ang kanilang pagsuporta sa OPM at ang layuning dalhin ng OPM sa global scene. Mananatiling instrumento ang Wish 1075 para bigyang pag-asa ang mga local artists na nagsisimula pa lamang sa industriya. Ganon din ang pagbibigay saya at inspirasyon sa bawat individual na naaabot ng istasyon sa pamamagitan ng musika at kawang-gawa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Rose Maria Frasco Flores, si Christian Ray Sadava, kay Jerry Santa Ana, din po kay Lori Rhea Sonda, kay Tina Halaw at Manoling Martin. Salamat po sa inyong lahat. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonica 5:15 na nagsasabi, tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po. Happy